Isa pong magandang umaga sa inyong muli, mga kaibigan. Andito naman po uli ang inyong Nanay Rely. At tayo po ay magbabasa naman ng salita ng ating Panginoon. Kani-kanina lamang po, pagising ko ay nag-live po tayo ng konti. Nagpainit po kami sa sikat ng araw ng aking apo. Nagtapo ng basura, nagdilig ng halaman, nagwalis. At kumain ng agahan. At ngayong oras naman, mga kaibigan, puntahan naman po natin ang Panginoon at ang kanyang salita. Ano po? Kasi hindi po natin makikita ang Diyos kung tayo po ay hindi nagbabasa ng kanyang salita. Hindi rin natin malalaman ang mensahe ng Panginoon kapag hindi po tayo nagbabasa ng kanyang salita, dahil ang salita po ng Diyos ito po ang kanyang mensahe sa buhay natin sa araw-araw. Ano po? Kaya mga kaibigan, purihin po ang Panginoon sa buhay nating lahat, dahil nabigyan na naman po tayo ng pagkakataon na makapagbasa ng salita ng Diyos. At ito po ay isang magandang pagkakataon sa buhay natin, dahil hindi naman po lahat ay nabigyan ng pagkakataon na basahin ang salita ng Diyos at ipaunawa ng Diyos ang kanyang salita sa lahat ng tao. Kumbaga mapalad po tayo kasi nauunawaan na po natin ngayon ang salita ng ating Panginoon. Kaya hindi ko na po patatagalin ang aking introduction, mga kaibigan, ha. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Juan. Tagalog version po ang ating gagamitin, Tagalog po na Bible, kasi halos andito po sa Pilipinas ang ating mga tagapakinig. Kaya yung 96% po na ating tagapakinig ay nandito po sa Pilipinas o mga Pilipino, at kunti lang po yung mga nasa iba't ibang bansa. Bagamat medyo marami-rami din, o 9 na bansa, pang 10 ang Pilipinas, ay alam ko naman po ng mga Pilipino po sila din doon. Ano po? So, ito na po, mga kaibigan, ang Juan chapter 13 ay Juan chapter 14 verse 1 hanggang verse 14. Hahabaan po natin para mas maunawaan po natin ang salita ng Diyos. At nawa ay gabayan tayo ng Panginoon. Hinihiling ko po sa ating Diyos Ama na tayo po ay gabayan, patnubayan niya, at samahan tayo ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan po nating mabuti ang mensahe ng Diyos na ating binabasa sa oras na ito. Sabi po dito sa Juan chapter 14, ang title po nito, Si Jesus ang Daan. Sabi po dito, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Ang Panginoong Hesus po, mga kaibigan, nagsasalita. Verse 4. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami.
Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin niyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po natin ng kanyang salita, mga kaibigan. At salamat sa Diyos dahil ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng pagkaunawa sa kanyang salita. Salamat sa banal na Espiritu Santo na siya talagang gumagabay sa atin, nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Kaya po ito ay ating nauunawaan. At sa oras po nito, mga kaibigan, naalala ko po ang talatang ito. Nung panahon po nang kami ay bata pa, ang tatay po namin ay palipat-lipat ng simbahan. Nung panahon po na kami ay nasa simbahan ng Catholic Church, ang tatay ko naman ay hindi mapakali kung saan siya. Nandoong nagkursilyo, nandoong nasa Katoliko. At nung ako po ay second year high school na, dahil ang kanya pong mga pinsan ay nasa iglesia, kaya ang tatay ko naman po ay umanib naman sa iglesia. At marami po akong naririnig din na pahayag mula po sa ating mga kapwa-tao na nasa iglesia. At ito po yung aking natutunan. Bagamat nung bata pa ako ay doon lang ako sa literal naniniwala na salita na aking naririnig mula sa aking tatay, na sabi niya, kapag kami na kanyang mga pamilya ay umanib sa iglesia, kaming lahat ay maliligtas at kaming lahat ay makakapunta sa langit. At nung ako naman ay bata pa, narinig ko din sa isang leader ng iglesia doon sa aming lugar na ang sabi, kapag namatay ang isang tao ay susunduin ng mga anghel at bibit-bitin papunta sa langit. Kaya nung namatay po yung isa kong lulo na iglesia ay binantayan ko po yun nung ako'y bata pa. Gusto ko pong makita kung paano bitbitin ng mga anghel na sinasabi po nung isang leader ng church nila na susunduin ng anghel pag namatay at dadalhin sa langit. Susunduin, bibit-bitin. Maghapon na po akong nakatanga doon sa bangkay ng matanda na tinatawag din naming lulo doon sa aming lugar. Pero wala po talaga akong nakitang anghel, mga kaibigan.
hanggang sa ginawan po siya ng ataol, kasi nung araw wala pa pong mga St. Peter na yan, mga ganyan. Yari sa plywood ang ataol nung araw, 1970s. Doon sa aming isla, dahil wala pa pong mga ready-made doon na higaan ng patay. At ang nagbibit-bit po papuntang sementeryo ay bisikleta po na 4. Maglalagay po ng mga kahoy doon sa bike at doon po itatali yung ataol ng patay para dalhin po sa huling hantungan sa sementeryo. So, ibig sabihin mga kaibigan, sa madaling kwento, wala po akong nakitang anghel. Hindi ko po nakita na sinundo, kundi dinala po ng mga tao at isa po ako doon sa nakipaglibing. Dinala po doon sa libingan. Nagkaroon po ako ng kaisipan, bakit niya sinasabi hindi naman totoo? Kapag ako po ay nakikinig sa Katoliko, sa mga pari, naririnig ko naman na sinasabi, ang makasalanan daw ay pupunta sa impyerno. Kapag ikaw daw ay masama ang ugali, nang aaway ka ng iyong kapitbahay o ng iyong kapwa, kapag ang pamilya daw ay nag-aaway-away, lahat daw po yan ay pupunta sa impyerno dahil makasalanan. Pag uwi ko naman sa bahay namin, maririnig ko naman sa tatay ko at sa kanyang mga kasamahan na umanib na nga sa iglesia, sa INC ang aking tatay. Sabi naman, pinipilit kami na kapag umanib kami sa iglesia na kanyang inaniban ay maliligtas kami at lahat kami ay pupunta sa langit. So nagtatalo-talo yung aking kaisipan ng bata pa ako. Dahil ang aming pamilya, mga kaibigan, nung hindi pa po kami sumuko kay Kristo, ay karamo ang tatay at nanay namin kapag nag-away, wala pong pinipiling oras. Wala ring pinipiling lugar at wala ring pinipiling sitwasyon. Kahit may bisita, kahit may tao, nag-iispadahan sila. Sinasaktan ng tatay ko ang aking nanay physically. Binibira din ng nanay ko sa pamagitan ng kanyang bibig ng masasamang salita ang tatay ko. Lumaki ako sa pamilyang matatapang, walang habag. Ang mga kapatid ko lumaki ring mga matatapang. Kapag may nakursundahan o kapag mayroong nagkamali na isang kapwa kabataan nila, bubugbugin nila hanggang sa lumuhod. So, ganun po ang nakita ko. Mababangis, matatapang. At yun po ang input sa aking isipan ay, makasalanan kaming lahat. Sabi nung pari, kapag nag-aaway ang pamilya at inaaway ang kapwa-tao ay kasalanan at masamang tao ang tawag doon. At kapag makasalanan ang tao ay pupunta sa impyerno. So, ano po ang pwede kong paniwalaan doon? So, nanatili po kami ng aking nanay, ganun din ang aking mga kapatid sa Katoliko. At wala pong sumama sa aming tatay. Pero araw at gabi, karambula po. Para bang feeling ko, si Satanas doon na nakatira sa bahay namin. Kasi pag nag-aaway ang tatay at nanay ko nung araw, ang tawag ng nanay ko sa aking tatay ay demonyo. Ang tawag naman ng tatay ko sa aking nanay ay demonya. Pero nakakatakot mga kaibigan, dahil ang pangalan ng aking tatay ay Jesus. Kaya pag minumura ng nanay ko ang tatay ko sa kanyang pangalan, nakakapangilabot. At kahit hindi pa man po ako marunong magbasa ng salita ng Diyos noon, ay nakakaramdam po ako ng kilabot. So, dumating na po yung panahon, mga kaibigan, na kinahabagan na kami ng Diyos. Yung aming kapatid na black sheep na pag binugbog ako
pati bituka ko may latay. Talagang pag nasapok ka, labas ang dugo sa aking tenga, sa ilong, black eye ang mata, puro pasa ang mga hita. Ganun po yun, kabangis ang aming kuya na yun. Ganun din naman ang aming tatay. Kaming lahat ng mga anak. Kung bugbugin kami, ganun na lang. Ilalo naman po ako nung panahon ko, napakaliit kong tao, ang payat-payat ko. Kaya pag nahilang aking buhok, iuntog sa aming haligi, nakahoy na pagkatigas-tigas, pag sinampal ako, talsik ang dugo sa aking tenga, ilong, pula ang aking mata. Kung ano yung ginagawa ng nanay ko sa aming tatay, ay ng tatay namin sa aming nanay, yun din po ang ginagawa niya sa aming lahat. Andyan yung sinturon, andyan yung yantok, andyan yung sanga ng bayabas, andyan yung tali ng kalabaw o baboy namin. Kung ano ang mahagip ng tatay ko ay yun po ang pinamamalo sa amin. Berdugo ang tawag ko sa tatay namin noong panahon na hindi pa niya kilala si Kristo. Tapos sinasabi niya sa amin, umanib kami doon sa inaniban niyang church. Paano kami aanib o susunod sa kanya? Mismo siya, hindi namin nakikitaan ng matino at mabait na pag-uugali bilang tatay. Kaya, mga kaibigan, lumaki kaming lahat na magkakapatid, 7 kami. Puro galit, puot, hinanakit, sama ng loob. Yan po ang history ng aming family nung si Kristo ay hindi pa nagpapakilala sa amin. At yun nga po, ng 1979, opo, ako ay 4th year high school na. Sumulat po ang aking kapatid na black sheep. Yung kapag drug po sa droga ay tinututukan ng baril ang aming nanay. At ang sabi niya, kaya siya nagkaganon, kaya siya nagre-rebelde dahil sa pananakit ng aming tatay. Hindi naman po namin masisi dahil lahat naman kami ay biktima din. Na-encounter po ng kuya kong adik ang Panginoon. At for the first time din ako nakakita ng sulat niya na 3 page ng yellow pad, back to back, na nagsasabi na encounter niya ang Panginoon at sumuko sa Diyos. Parang hindi kami makapaniwala dahil ako po ay isa na ring masamang kabataan noon. Ang sabi ko sa nanay ko, nako, ina, yang anak mong yan, na-over naman yan sa droga, kaya kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Hanggang sa dumating po ang punto nga, aking mga unang patutuo sa inyo na ang nanay ko ay nagbantay ng mga anak ng ate ko dahil pumunta na ng Amerika ang ate ko, naiwan muna yung 2 niyang anak na nasa elementary pa lang. Doon naman niya napanood si brother Eddie Villanueva, parang channel na yun panood, 13, hindi ko na po maalala at that time. At napasigaw siya, sabi niya sa amin ng aking bunsong kapatid, dali, bilisan nyo. Kaya palaan niya walang kapayapaan at walang katahimikan ng ating pamilya kasi mali palaan niya ang way ng ating pananampalataya sa Diyos. Kasi mga kaibigan, ang nanay ko ay debuto din po yan. Dalaga na ako ay lumuluhod kami palakad sa Quiapo Church. Kung saan ang alam niya na mga naghihimala ay andoon siya. Pagdating ng 6:00 ng gabi ay napapalo ako dahil ako yung may hawak ng tawag doon. Yung nobena ang tawag doon. Yung binibilang. Rosary ang tawag sa Katoliko. Sa amin naman sa isla ay Rosario, yung parang kwintas na may cross. At ako po yun, ang nag-aabi Maria, gabi-gabi. Pero sabi ko sa nanay ko,
Lumaki na ako ng kabibilang ng paulit-ulit na panalangin mo na itinuro sa akin. Pero bakit puro demonyo ang nakatira dito sa ating bahay? Saan ba pumupunta itong ating dinadasal ng pabalik-balik, paulit-ulit, gabi-gabi? Sabi ko sa nanay ko ng panahon na yon. Mukhang hindi naman tayo naririnig ng Diyos, kasi kung naririnig tayo ng Diyos, dapat maayos na ang pamilya natin, dapat nagkakasundo, nagmamahalan. At that time po, ako ay nasa 4th year high school na. Para pong nabigla ang nanay ko, hindi po siya agad nakasagot. Dati, malate lang ako ng 2 minutes doon sa 6 o'clock. Ang taas ng kwarto ko, naglilipara na yung mga baso doon, ng mga buti nga plastic, ang mga kasirula at mga sandok. Ibig sabihin, sawail ka talaga. Alam mo nang 6:00 ng gabi na, hindi ka pa lumalabas din sa kwarto mo. Kaya pag hindi pa rin ako lumabas, yun na. Umuulan na po ng mga sandok, mga baso at kung ano-ano sa taas ng ating kwarto, kasi may pagitan po yun eh. Kaya mga kaibigan, nung panahon po ng 1986, na-encounter ng aming nanay ang Panginoon. At doon na rin po nagsimula yung pananampalataya ng aking buhay sa Diyos. Hanggang sa dumaloy din po ito sa aming bunsong kapatid. Naihayag din po ng nanay ko doon sa aming kapatid na nasa Tarlac, na yumao na rin. Naihayag na nanay ko sa aming panganay, naihayag sa pangalawa naming kapatid, sa panganay naming kuya, at sa buong pamilya. Pero dumating yung point na ang nanay ko ay talagang totoong mananampalataya na. Ang number 1 niyang persecutor ang aming tatay. Ang tatay namin ay bumalik na rin sa pagkakatoliko. At nung naborn again ang nanay ko, ay nagpagawa ang aming kapatid ng simbahan sa tabi ng aming bahay. At hindi na rin nagpatuloy sa pagiging INC at katoliko ang aking tatay, kundi nakikinig lang siya sa gawain tuwing linggo. Pero yung persecution matindi. Hanggang sa dumating sa punto, magpapatotoo lang ako mga kapatid ha, sa nangyari sa mga magulang ko. Nagpatanim po sila ng palay, pero inaabot po ng init ng panahon. At bumibitak na po yung lupa ng palayan. At sabi ng tatay ko, Amalia, sabi niya sa nanay ko, kung tutuuan niya yung Diyos mo na sinasamba mo't inaawitan mo tuwing madaling araw at niluluhuran, sabihin mo niya dyan sa Diyos mo na paulanin niya para mabuhay yung palay natin. Kapag ginawa niya yan, sasamba na ako sa kanya. Walang imik ang nanay ko. Madaling araw, pumunta sa church, dumapa at humingi ng ulan sa Panginoon. Kinabukasan, mga bandang 2:00 ng hapon, sa sobra pong kainitan ng panahon, bigla pong dumilim ang kalawakan at pinaulan ng Panginoon. Ang problema mga kaibigan, 24 hours na umuulan, bumabaha na po sa palayan at nalulunod na ang mga palay. Sabi naman ulit ng tatay ko, Amalia, ano ba yung Diyos mo? Nagbigay nga ng ulan. Pero abay lulunurin naman ang mga palay. Mamamatay naman ang mga palay natin. Sabihin mo niya sa Diyos mo na patigilin niya yung ulan. Mga bandang katanghalian mga kaibigan, biglang tumigil ang ulan at lumiwanag, sumikat ang araw. Yun po ay araw ng Biyernes o Sabado. Namangha ang nanay ko kinalingguhan. Bihis na bihis ang tatay ko. Maayos ang suklay ng buhok. Sinuot niya yung kanyang polo, kanyang pantalon. Sabi ng nanay ko, saan ka pupunta? Pilosopo po yung nanay ko eh.
Saan pa ba ako pupunta? Di sasamba sa Diyos mo. O di po ba? Mga ganun pong detalye. At nung ako naman po, atin pong balikan tong ating binasa na ang ama at ang anak ay isa, na kung hindi dadaan sa anak ay hindi makakaparoon sa ama. At sinabi ni Pedro sa kanyang mga alagad, hindi nyo pa ba rin ba nalalaman na matagal nyo nang kilala ang ama? Ako naman po ay hindi po ako naturuan sa pamagitan ng pagpapaliwanag ng mga pastor. Kundi ako po ay naturuan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita at doon sa panalangin ng aming pastor na bawat panalangin namin ay ina-address niya sa Ama. At doon sa ending ay sinasabi niya na, Ama, sa iyo po ang parangal, ang papuri, ang kaluwalhatian kadakilaan. Ito po ang mga aking samot dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, hindi pala pwedeng si Jesus Christ lang. Hindi rin pwedeng si Ama lang. Kailangan talagang maunawaan natin ang salita ng Diyos at kilalanin ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Dahil doon po sa Genesis sa chapter 1, tika lang mga kaibigan ako, kukunin ko yung isa kong Bible. Ito po tayo sa kong Bible na English Tagalog. Total, Sabado naman mga kaibigan. Tayo po ay mag-usap-usap ng salita ng Diyos. Sinabi po kasi dito ng Panginoon na gawin natin. Hindi ko po talaga matandaan na mga kaibigan na pagpasensyahan ninyo. Basta nabasa ko po dito sa Genesis chapter 1, sabi dito, may nabasa ko doon na gawin natin. So, ibig sabihin natin, sa simula pa lang, ay kasama na ng Panginoon si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Kasama na ni Father God. Yung kanyang dalawang persona, kasi 3 persona yan, ay magkakasama na sila. Si Father God, ang unang narinig ng mga tao sa pamagitan ng kanyang boses. Si Jesus Christ, ang sumunod na nagkatawang tao ang Ama sa pamagitan ng Jesus Christ para maipako at mag-alay ng buhay para maligtas sa kasalanan ng tao. After po ni Jesus Christ, nang umalis siya sa mundo, iniwan naman niya si Holy Spirit para tagapaalala sa atin. At hindi po natin mararanasan si Holy Spirit kung hindi po tayo totoo na anak ng Diyos, mga kaibigan. Dahil kapag wala pong tamang relasyon sa Panginoon at walang tunay na pananampalataya sa Diyos ang isang tao, wala naman sa kanya ang Holy Spirit. Kung ano po yung ididikta ng kanyang isipan, ng kanyang kaluluwa at ididikta ng Diablo sa isipan ng isang tao, yan po ang kanyang ginagawa. Pero kapag may Holy Spirit po sa ating buhay, kapag nakakapag-isip po tayo ng masama, ay siya po ang nagpapaalala sa atin, masama yan, wag mo gagawin yan, masama yan, mali yan, wag mong babanggitin o ilalabas ng labi mo yan. So yan po ang kaibahan. Kaya mga kaibigan, kailangan po nating paniwalaan na ang Ama at ang Anak ay iisa. Bakit sinasabi kong kailangan nating paniniwalaan? Dahil mismo ang Panginoon ang nagsabi dito sa kanyang salita sa Juan chapter 14. Na sinasabi ng Panginoon dito,
Sa verse 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakikita." Ngayon mga kaibigan, kung ang Ama lang ang ating kilalanin, hindi po talaga tayo makakarating sa Ama mga kaibigan. Ipaglalaban ko na po itong itinuro ng Diyos sa akin na kanyang salita at pananampalataya. Dahil ang tagapamagitan po sa Ama at sa tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po tuwing tayo didirikta ng panalangin sa Ama ay sinasabi natin, ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi po talaga pwedeng Ama itong ating dalangin. Amen. Kailangan po talaga nadadaan tayo kay Jesus Christ. Bakit? Kasi sa aking experience, kapag ako ay sumasamo sa Panginoon, nararamdaman ko na namamagitan ang kanyang bugtong na anak para ipaabot ang ating dalangin sa Ama. At sinasabi po dito sa last verse sa 13 ay sa 13, 14, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ano po ba yung pangalan? Di si Jesus Christ mga kaibigan. Marami pong mga tao na ililigaw ang katotohanan at idadaan sa pakikipagdebate ang verse na itong ating mga binasa. Pero kung nasa atin ang Holy Spirit, hindi po tayo makikipagdebate. Bakit? Alam na natin ang katotohanan at ayaw ng Diyos yung makipagdebate tayo. Panindigan na natin mga kaibigan yung katotohanan na salita ng Diyos na siyang itinuro sa atin, at ito na ang ating paniniwalaan dahil ang Diyos mismo ang nagsasalita. At napakaliwanag po ang Juan chapter 14 verse 1 to 15. Kapag inulit-ulit po nating basahin yan sa gabay ng Holy Spirit, tiyak po maunawaan natin. Sabi ko nga po nung mga nakaraan sa aking ibinabahagi na salita ng Diyos, pagpasensyahan niyo po ako kasi hindi po ako nag-aral ng theology, hermeneutics at kung ano-ano pa man para maging pastor. Dahil wala po akong pangarap na maging pastor mga kaibigan. Ang pangarap ko lang ay maging anak ng Diyos at sumunod sa salita ng Diyos, ipamuhay ang salita ng Diyos at makita si Kristo sa buhay ko. At kapag nakita na ng mga tao si Kristo sa buhay ko, yun na ang panahon na ibabahagi ko ang salita ng Panginoon at ang aking mga patotoo na ginagawa ni Kristo sa buhay ko at sa aking pamilya. Huwag na po nating baliin ang salita ng Diyos mga kaibigan upang hindi po tayo magkasala. Sabi ko nga po sa inyo, ang aming tatay ay hindi rin nagtagal sa kanyang inaniban dahil naisip niya rin siguro na mali ang kanyang ginagawa at lahat kami ay pupunta sa impyerno. Bakit? Sila mismo na mga magulang ang nagtuturo sa amin kung paano kami magalit, mapuot, lumaban sa kanila. Dahil sa sobra po na pagkabirdugo ng aming tatay. So hindi po namin sila nakitaan. Bakit naman po kami lumipat?
ng ibang church na hindi relihiyon kundi relasyon sa Panginoon. Dahil naman po sa aming nakagisnan na simbahan ay hindi na rin po kami natuto ng tama. Wala rin po kaming natutunan ng tama. Bagamat maganda ang sinasabi ng mga minamahal nating mga pari sa Katoliko, pero bakit hindi namin magawang sundin? Bakit hindi nagkaroon ng manifestation o nagmamaniubra ang salita ng Diyos sa buhay ng aking mga magulang at sa buhay namin ng kanilang mga anak? At dito ko rin po nabasa sa Biblia na kailangan pala ang isang tao ay maborn again, maipanganak na muli sa Espiritu. Hindi yung sa sinapupunan ng magulang na babalik tayo ulit doon tapos ipapanganak muli. Napakalalim po ng kahulugan ng born again Christian. Noong panahon po na kinuha ko ang mga baptismal certificate namin doon sa aming bayan, yan po ay born again na po ako at that time. At ang pari po doon ay kamag-anak namin, isa ding Royo. Sabi ng pari sa akin, kahit anya kamag-anak pa kita, pero hindi ko maibibigay sa iyo ang iyong hinihiling kasi nag-born again ka na. Nag-born again na kayo. Nag-isip ako kung anong pwede kong isagot sa pare na kamag-anak ko. Salamat sa Holy Spirit kasi tinuruan niya ako kung ano at paano ko sasabihin. Sabi ko po doon sa aming pinsan na pare, Insan Padre, ano po ba ang tama sa inyong paningin? Yung manatili kaming nasa Katoliko pero mamamatay tao ang aking pamilya? Mga berdugo? O doon sa na-born again tapos nagbago ng ugali? Kung dating mga mamamatay tao, kung dating mga berdugo, ay hindi na nila magawa kasi takot na sila sa Diyos at takot na sila sa kasalanan. Sabihin niyo po sa akin kung ano ang nasa kalooban mo at kung ano yung tama sa iyong sariling pananaw bilang isang lingkod ng Diyos. Hindi po nakakibo yung aking pinsan na pare. Tapos tumayo siya. Sabi niya, o sige, sandali lang at kukuhanin ko muna yung mga listahan ninyo. Wala po siyang paliwanag sa sinabi ko. At binigay niya po yan. Binigay po niya sa akin yung aming mga baptismal certificate. Malalim po ang salitang born again Christian. Ako man po sa sarili ko na lang ang magpapatotoo. Mula po sa buhay ko na natuto akong maging suwail na anak. Natuto akong lumapastangan ng magulang ko dahil mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko, ikaw ba naman ang hagupitin ng tali, ng kalabaw, ng baboy, ng sampayan, ng panggatong na kahoy, ng sanga ng bayabas, ng yantok, ng sinturon na pagkalapad-lapad? Sa tingin niyo po ba, hindi tayo magagalit sa ating mga magulang? Yung mga walang kadahil-dahilan. Yung tinawag ka lang at hindi ka nakalapit agad. Sipa, sampal, suntok, sabunot. Pero, sabi ko nga po kapag sinasabi ng mga panganay naming kapatid na bugbog sarado sila sa aming tatay, sinasabi ko naman na mapalad pa rin sila kasi tatay lang namin ang nambubugbog.
Pero nung panahon ko na, pang-anim ako sa pamilya at yung aming bunso, pang-7, kami po yung sumalo ng lahat ng pananakit mula sa aming tatay at sa aming ibang mga kapatid. Na parang wala silang habag, parang pagmamay-ari nila ang buhay namin. Kaya kung wala po si Kristo sa buhay ko, hindi ko po sila kayang patawarin. Pero salamat sa Panginoon mga kaibigan, kasi natutunan ko ang tama. Na may Father God pala, at may Jesus Christ pala, at ang anak at ang ama iisa pala, at mayroon palang Holy Spirit. At sa pamagitan po ng Biblia, na ipinaunawa sa akin ng Holy Spirit, ang salita ng Diyos, doon po ako natuto sa pagbabasa at pakikinig. At parang supporting verse na lang yung narinig ko sa aking pastor na kung paano siya mag-pray. Wala pong ibang nagpaunawa sa akin ng salita ng Diyos, kundi ang banal na Espiritu Santo. At purihin po ang Panginoon sa buhay ko mga kaibigan. Sino ako para pahayagan ng salita ng Diyos? Ako na wala rin kakwinta-kwintang tao, suwail, matapang, mapanakit, mapanghusga, tsismusa. Hanggang sa ako'y nagkaanak, isa rin akong berdugong nanay sa mga anak ko. Na kahit ayokong gawin, ay nangyayari sa buhay ko yung nangyayari sa aking tatay kung paano manakit. Kailangan ko palang lumaya. At salamat sa Diyos. Maaga akong pinalaya ng Panginoon sa ganung sitwasyon ng buhay. Hindi biglaan, kahit unti-unti, ay binago ako ng Panginoon. Dahil nasa atin din po yan kung magpapabago ba tayo sa Diyos o hindi. Ngunit dumating na sa punto ng buhay ko, Lord, pagod na ako sa ganung uri ng buhay at pag-uugali bilang isang tao. Panginoon, narito na po ako. Ikaw na ang maghari sa buhay ko at kung ano man ang aking ginawang kasalanan, nakahanda po ako sa mga consequences ng aking ginawa. Kailangan handa tayo. Dahil sabi nga ng Panginoon, kung walang palo, ang kanyang anak na pinapalo ay kanyang mahal. Paano po tayo maitutuwid ng Diyos kung wala pong palo? Kung walang tapik? Di po ba? Kaya mga kaibigan, ang hinahanap ng Diyos dito, yung tamang pananampalataya at tamang relasyon sa Panginoon. Hindi na po natin naririnig ang boses ni Father God noong panahon ni Moises. Panahon ng mga unang Israelita, ang naririnig lang nila ay boses ng Panginoon sa kanilang mga lider. Ngunit nung panahon ni Jesus Christ mismo, ang Panginoon na ang nagsasalita, harap-harapan, literal, harap-harapan na sa mga tao. Pero hindi pa rin po naniwala ang mga tao. Yung mga nakakita ng himala na ginagawa ng Diyos, sila po yung sumisigaw, ipako! Ipako sa isaw sa cross! Ipako! At sa panahon naman po ng Holy Spirit na wala na po si Jesus Christ dito sa mundo, salita ng Diyos ang kanyang iniwan na kinakasihan ng banal na Espiritu Santo, kaya buhay ang salita ng Diyos. Na kapag binasa natin, ang mga mamamatay tao ay itatapo ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Di po ba? Natatakot tayo. Salita ng Diyos yan na binabasa lang natin. Pero bakit mamaniobra sa ating puso? Bakit natatakot tayo? Bakit nanginginig tayo? At nagmamadali tayong sundin? Dahil ang Diyos po ay buhay at ang salita ng Diyos ay buhay. At hindi po natin mararanasan yan kung hindi po natin itinatama ang ating relasyon sa Panginoon na merong Diyos Ama, may Diyos Anak, at may Diyos Espiritu Santo. At ang tatlong persona yan ay may gawain. May kanya-kanyang gawain. Ang Diyos Ama po ang lumikha ng buhay, ng katawan ng tao, ng buwan,
ng bituin ng araw at lahat ng may buhay na nilikha dito sa mundo, pati mundo, ay Diyos po ang lumikha, na sa kanyang kapanahunan ay hindi pa panahon ni Jesus Christ, ngunit magkakasama na silang tatlo. At nung panahon na ni Jesus Christ, siya naman po yung nangaral, siya naman po yung napako sa krus, nag-alay ng buhay upang maligtas sa kasalanan ng tao. At nung si Jesus Christ ay umalis na sa lupa at bumalik na sa kinaroroonan ng kanyang Diyos Ama, iniwan po si Holy Spirit. At yan po ang kailangan ng isang tao para maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Mga kaibigan, kailangan po nating matutunan ang tama na pananampalataya sa Panginoon. Ang tamang relasyon sa Panginoon. Baka iniisip natin okay na yung way ng ating pananampalataya. Balikan po natin ang Biblia. Magbasa po tayo ng Biblia. Makinig po tayo sa salita ng Diyos. Yung mga full gospel churches, tama po yan ang kanilang binabasa na Biblia. Ang full gospel po ay dalawa lang ang papupuntahan ng tao, langit at impyerno. Ang full gospel po ay naniniwala sa Ama, sa Anak at saka sa Espiritu Santo. Yan po ang purong-purong salita ng Diyos. At ayoko pong ilihim sa inyo yan, mga kaibigan. Kailangan ko pong sabihin sa inyo sa oras na ito dahil yun po ang pinasasabi ng Holy Spirit sa akin, na kung ano ang naranasan ko sa ating Panginoon, kung paano niya itinama ang aking pananampalataya sa Kanya, ayun din ang nais niya na ipahayag ko sa inyo. Dahil mahirap po magkwento na kwento ng iba. Mas maganda po yung mismo na karanasan ko at nararanasan ko hanggang sa panahong ito ang aking ikukwento sa inyo. Ang aking ipapatuto sa inyo. Kaya mga kaibigan, patawarin niyo po ako kung nasaktan ko man ang inyong puso. Pero magkakasala po ako sa ating Diyos kung hindi ko sasabihin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan po ang siyang magpapalaya sa atin. Hindi po ang tao, hindi po kung sino pa man, hindi po ang mga leader natin sa church ang magliligtas sa atin, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Si Hesus lamang ang daan patungo sa kaligtasan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at wala ng iba pa. Kaya lagi ko pong sinasabi, magbasa tayo ng Biblia, makinig tayo sa salita ng Diyos, umattend tayo sa mga churches natin, sa mga local churches natin, manalangin tayo at mismo tayo ay magbasa ng Biblia araw-araw upang lalo nating makilala ang Panginoon at upang ipaunawa natin sa atin ng Diyos ng higit pa sa kaunawaan natin ang salita ng ating Panginoon. O sa sarili nating kaunawaan ay mas higit pa doon ang gagawin ng Diyos na pagpapaunawa sa atin sa kanyang salita. Kaya mga kaibigan, humihingi po ako sa inyo ng kapatawaran kung nasaktan ko man po ang inyong damdamin, ngunit kailangan ko pong ipahayag ang katotohanan. Ayoko pong maging sinungaling. Ayoko pong spoilin ang puso ng bawat isa. Paano na lang kung biglang dumating ang Panginoon at hindi ko nasabi sa inyo ang bagay na to? Mananagot po ako sa Diyos. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong mga buhay. Salamat po sa nakikinig at makikinig pa. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.